na yon. Bintangang mga ba ay isang buong araw, depende sa inilukob na sumpa dito. Dagdag pa o ay kaya nitong gawing isang malaki o maliit na isda, mga hipon at iba pang pagkaing dagat. May isang pamilya umano sa kanilang Tolfo na hirap din itong matulog at kumain kaya bumagsak ang katawan nito. Sinubukan din nila itong gamutin pero walang epekto. Lahat ng pamamaraan nila sa panggagamot espiritual na kahit ang kaibigan ng nanay na doktor ay sinasabing nasa mabuti ang kalagayan nito at marami lamang daw pumapasok sa isipan niya. Hanggang sa isang araw, nang lalaban na ng kanilang nanay ang mga gamit ng tiyo, ay may nakapa itong isang matigas na bagay at agad niyang dinukot. Pagkapa ng nanay nila, nabaso ito dahil sa isang maliit na panyo na mistulang natutupok kumano ng apoy pero hindi lumiliyaba. Agad tinawag ng nanay ang kanilang lolo na tuwing nagpapakain ng mga alaga nitong mga manok at doon ito'y pinakita. Gulat na gulat ang ama ni Tio dahil nakita nito ng pisikal ang wangis ng pangil ng aso. Umiilaw umano ito ng kulay pula. Ang itsura ay parang isang diamanteng napakakinang. Agad itong inilagay ng kanilang ama sa isang baso ng tubig. Ipinainom ito kay Tio at nang matapos nitong makainom, mistula itong natawan. Lumayo. Nagtatanong ang Tio kung napano siya at kung bakit siya ganun kapayat. Naiyak naman ang nanay ito at yakap naman siya ng kanyang ama at ibinigay ang basong naglalaman ng kanyang mutya. Naiyak ang Tio na makita ang kanyang mutya na muntik na ito mapabayaan. Isang umaga, habang hindi pa sumisikat ang araw ay kumuha na ito ng isang bala ng baril. Tinanggal ito ang mismong tingga at mga lamang pulbura. Matapos ito ay doon niya inilagay ang pangil. Pinipit ang ibabaw ng bala para maselyuan at inilagay sa isang stainless ang kwintas. Sa kanya ito isinabit sa kanyang leg. Ayon pa sa isang Tio, nang maisuot ito ng Tio Maximo, naramdaman ito ang labis na lakas pisikal at parang bumalik sa kanya ang mga abilidad nito. Isang araw, habang naglalakad ang Tio at ang dalawang kasama nito pauwi galing sa isang kasiyahan sa kanilang bayan, ay may namataan silang isang figura ng tao na kanilang masasalubong. Pero habang papalapit ng papalapit, ay mistulang nagbabago ang anyo ng taong yun na animoy. Nagkakaroon ng mga mahabang sungay. At dahil sa nakainom sila ng mga panahon na ito, iniisip nilang baka ito lamang ay epekto ng alak sa kanilang mga isipan. Patuloy na naglakad na magkakasama. Kahit na takot ang mga kasama ni Tio dahil sa kanilang nakikita pero wala naman itong epekto kay Tio Maximo. Nung kitang-kita na nila ang itsura ng nilalang, nagpumilit ang mga ito at nakikiusap sa kanya na bumalik na lamang sila sa kaninang nadaan ng tindahan. Doon na lamang sila magpalipas ng gabi dahil sa kakaiba umano ang dilim ng gabi na yun. Iba ang mga ganitong gabi dahil sa mga liblib na lugar ay wala kang matatagpang poste ng ilaw. Kung meron man ay napakalayo ito sa isa't isa. Sumilip ang isang kasama nito sa orasan. Nakitang alas 8 na pala ng gabi kaya pinilit nilang atakin si Tio dahil ito pa din ay dire-diretso sa paglalakad kahit na tumigil na ang figura na kanilang natatanaw na. Makailang ulit silang nakiusap kay Tio na bumalik na sa tindahan at baka mapano pa sila sa daang kanilang tinatahangan. At sa puntong yun ay sinabihan naman ni Tio Maximo na walang dapat ikatakot dahil wala namang mangyayari sa kanila. Subalit nangangatong na lumapit ang isa sa mga kasama niya. Takot na takot at bumulong na may bagat kumano na gumagala doon sa barangay. At wala pa naman itong napapatay na taga doon pero sobrang perwisyo nito sa lugar dahil sa marami na ring naitala ng pag-atake nito sa mga kabarangay nila. Ang bagat ay isang uri ng aswang na madalas baboy, baka, kambing, aso, at pusang itim. Ayon pa sa sinabi ng lalaki, ang kabilang farm umano baka ang isang buhay na manok. Habang pinapanggas nito ang ulo, ay dinidilaan ng kumakalat nitong dugo. Nagsitakbuhan naman umano palayo ang mga tanod dahil sa takot at sindak na kanilang nakita at naramdaman. Kinausap naman muli siya ni Tio Maximo na mag-ingat ang lalaki dahil hindi papahintulutan ng Panginoon na masaktan o mapahamak ang kanyang mga anak na taos-pusong naniniwala at sumasampalataya sa Ama. Huwag din umano silang mag-alala. Kasama naman umano nila si Tio Maximo. Walang ano-ano ay bigla na lamang nawala ang figura sa kanilang harapan. Kabadong-kabado umano ang dalawang kasama ni Tio. Nang makita nilang nasa gilid na nila ang isang napakalaking itim na baboy. Umaapoy ang mga mata nito.
Sumisinghap ng usok na napakakapal. Sa takot ay nagsitakbuhan ng dalawang lalaki habang naiwan naman si Tio. Sa puntong ito ay sinabi niya sa kanyang isipan na magagamit na niya ang kanyang mutya. Kaya dalian itong inilabas ang kwintas. At doon ay hinamo niya ang nilalang na umatake sa direksyon niya. Bigla umanong pumulas ng takbo habang pasugod ng nilalang. Sinalo ito ng Tio ng buong lakas gamit lamang ang kanyang matitibay na braso at kamay. Nakipagtulakan ang Tio sa nilalang habang bumubuga-buga daw ito ng kung ano sa bunganga. Nang makatsyempo ito ay agad niyang sinipa ito. Dahilan para mapaurong ito. Pero ang baboy ay porsigidong banggain si Tio. Iwinasiwas nito ang kanyang ulo dahilan para si Tio ay gumewang-gewang rin nun. Hanggang sa makabitaw ito sa naglalakihang pangil ng nilalang. Pagkabitaw niya ay dumampot ito ng isang malaking tipak ng bato. Pinukol sa ulo ng nilalang pero nang tamaan niya ito ay agad naman itong nakabawi sa kanya. Kinagat siya sa braso. Habang kagat-kagat ng nilalang ang braso ng Tio ay sinasapak niya umano ito sa mukha. Tinutusok ang mata para mabitawan siya hanggang sa tuluyan na nga siyang natangay nito. Ilang metro din itong nakalagkad pero nakaganti naman ang Tio ng isang atake ng kapitan nito ang bunganga ng nilalang. Buong lakas nitong pinilit na wasakin ang panga ng bagat na aswang. Ilang ulit niya itong sinubukan at ilang saglit pa. Bigla na lamang tumumba ang nilalang na yon. Sa kasamaang palad, nadaganan si Tio. Nang muli niyang sipatin ang nilalang ay wala na itong buhay. Matapos niyang maitulak ito, inayos niya ang kanyang butas-butas na pantalon. Wasak-wasak na damit. Habang pailing-iling at natatawa na kung bakit siya iniwan ng mga kasama. Ilang araw pa ang nagdaan bago matapos ang leave ni Tio Maximo. Kinausap ito ng kanyang kuya upang sunduin ang anak ng kapitbahay nila sa bayan gamit ang sasakyan ng mga ito. Pumayag naman ang Tio dahil wala din naman siyang mapaglilibangan sa kanilang lugar. Habang bumabiyahe si Tio Maximo at si Pilo, yung kapatid ng susunduin nila sa bayan. Ayon dito kay Pilo, ang susunduin umano nila na kapatid niya ay isang katolikong pari. Humiling ito ng bakasyon sa Cora Paroko ng isang malayong bayan na agad din namang pinagbigyan. Nung nasa daan na nga sila ay nakalimutan ni Pilo na ilagay ang ibang gamit ng kapatid nito. Pati na ang abitong gagamitin sa simbahan sa bayan. Dahil ayon dito ay gusto daw nitong magmisa muna sa bayan bago umuwi sa kanilang bahay. Nakalimutan umano nito na ikarga ang ilang gamit kasama na ang abito kaya nagmadali silang bumalik ulit sa lugar kung saan nakalaban ni Tio ang aswang na bagat. Habang inaantay niya si Pilo sa labas ng tarangkahan, ay may nakita itong isang matandang babae na paikot-ikot sa lugar. Naanimoy may hinahanap na kung ano. Makailang ulit itong nagbabalik-balik sa kanya. Nalabis nitong ikinairita. Kaya bumaba siya sa sasakyan at kinausap ang matandang yon. Halos masuka si Tio nang magsimulang magsalita ang matandang babae. Dahil sa sobrang baho umano ng amoy ng hininga niya. Parang nabubulok na kung ano. Tinanong ito ni Tio kung ano ang pakay at ginagawa nito sa lugar na yon pero walang naisagot ang matanda. Nagsimulang magsalita ng hindi niya maintindiang lengguwahe. Dahil dito ay naalerto si Tio pero hindi nito pinahalata sa kaharap nitong matanda nun. Unti-unti na nitong kinarga ang bakod at poder para
Kung sakaling siya ay atakihin gamit ang tigalpo, ay mupoprotektahan niyang kanyang sarili. Pero labis nitong ikinatakot ang ngiting pinakawalan ng matanda. Bumulong ito nang hindi na daw kailangan ni Tio ng pangdepensa. Hindi umano ito uubra sa kanya noon. Doon sa puntong yun ay nalaman ni Tio na kalaban ng matandang babae. Hindi ito gagawa ng mabuti. Natigil lamang ang komprontasyon na yon nang biglang sumigaw si Pilo sa kanya para humingi ng tulong. Dahil sa mga gamit ng kapatid noon. Paglingon ni Tio ay bigla na lamang nawala ang matandang kaharap nito. Napasabi na lamang ito ng, Diyos ko, tulungan niyo po ulit ako. Umakyat ito para abutin ang mga gamit kay Pilo. Ilang oras ang lumipas habang inaantay nila ang kapatid ni Mang Pilo na si Father Raquel. Inabutan sila ng gabi sa pag-aantay noon dahil marami pa itong inasikaso sa bayan. Bukod pa dito ay nagmimisa pa ito ng ilang ulit noon. Habang nasa sasakyan sila at naghihintay ay inabot na ni Pilo ang bayad para sa serbisyo ni Tio. Malugod naman niyang tinanggap ito at ipinasok na sa kanyang bulsa para may abot sa kanyang nanay pag-uwi nito. Doon naman ay nagsimulang magtanong si Pilo tungkol sa buhay ni Tio. Malugod naman itong nagkwento kung ano ang kanyang propesyon at mga iba pang bagay. Naitanong din naman ni Pilo kay Tio kung naniniwala ba ito sa mga nilalang na hindi kapani-paniwala. Doon sa puntong yon, naging seryoso na ang kanilang usapan. Dito ay nagsimula ng magkwento si Mang Pilo sa kanya tungkol sa isang kakaibang bisita na laging nagpupunta sa paligid ng kanilang bahay. Agad namang pumasok sa isip ni Tio yung matandang babaeng nakasalamuhan niya. Malaki ang hinala ni Tio na isang aswang yon. Bagat uwak-wak ang matanda pero hindi na muna niya ito ikinuwento kay Pilo dahil baka lalong matakot ito at mamuo sa isipan niya ang mga ganung bagay. Lalo pat ang kapatid nito ay isang paring Katoliko. Pagpapatuloy ni Pilo, sabi nito, ang matandang babae ay lagi niyang nakikita, lalo na sa gilid ng gate malapit sa kwarto ng kanilang kasambahay, na asawa naman ng driver nila noon. Na noong mga panahon na yun ay wala sa bahay dahil may inaasikaso. Halos araw-araw niya muna itong sinisita dahil sa isang gabi ay nahuli nitong parang may inaamoy-amoy ang matanda sa gilid na yon. Nang kumprontahin niya ay umalis lamang ito habang mabilis na naglalakad. Dahil sa kuryosidad ni Pilo, sinilip niya sa gate ang direksyon ng laging tinititigan o sinasamyo ng matanda. At doon ay nalaman niyang kwarto yun ng kanilang kasambahay. Kinabukasan ay ipinatawag niya ito at tinanong ng diretsyo kung ito ba ay buntis nun. Pero hindi daw ito sigurado. Kaya inutusan itong bumili ng pang-testing ang kanyang mister. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nalaman nilang resulta na ito pala ay 3 buwan ng buntis nun. Tuwang-tuwa ang mag-asawa pero nagtaka sila na bakit sinasabi ni Pilo ito sa kanila. At doon naman nagsimulang magkwento si Pilo nun. Matapos ang kwento nito, ay labis na natakot ang mister at piniling umuwi na lamang sila ng probinsya. At doon na lamang muna ang kanyang asawa. Hanggang sa mga